Sisid hanggang kailaliman guys, face to face with tuna. Ayan, makikita nyo yan guys ngayon sa ating content na sisisid ang ating diver para tingnan or kuhanan ng underwater scene ang mga isda na ating nahuli na ngayon ay nasa loob ng ating lambat. Ayan, papalapit pa lang po siya dyan sa ilalim ng ating barko na yan. Nakikita nyo na kaagad yung mga naglalanguyan. Ayan, na mga tuna. Malalaking tuna guys yan, no? Kaya sabi ko nga, face to face. Yan, face to face talaga guys, oh. Buhay na buhay pa. Ang ganda ng mga tuna na yan. Sigurado, mas maganda itong panoorin sa big screen guys. Kasi kitang-kita nyo na alive at naglalanguyan ang ating mga tuna guys. Yan. Makikita nyo dyan sa pailalim talaga naman. Matutuwa kayo sa sobrang dami at ang lalaki ng mga tuna na ito. Makikita nyo yan guys. At sabi ko nga doon sa ating mga unang vlog na patikim pa lang po yung underwater scene natin na ipinost nitong nakaraang araw. At ngayon, eto na yung isa sa pinakamagandang underwater scene na nakuna ng ating diver. Unti-unti po siyang lumalalim dyan. At makikita nyo, hanggang sa kailaliman po ng ating bag portion or ng fish bag natin ay maraming isda. Maraming buhay pa dyan guys, kasi sabi ko nga sa mga nakaraang video natin, ang tuna medyo matagal mamatay ito miski mabangga sa ating lambat. Hindi katulad po ng ating skipjack, mabangga lang ito, madaling manghina, namamatay, nawawala sila ng oxygen, kaya ang diretso niya sa pinakailalim o sa busyo ng ating lambat. Kita nyo yan guys, ano ang pinakailalim guys, oh? Ang dami niya, no? At sa estimate nga ng ating diver, ayan ay aabot sa 20 toneladas. Puro tuna guys, kita nyo. Ahon lusong ang ating malalaking isda. At mamaya mararating ng ating diver ang pinakailalim niyan at doon nyo makikita ang mga patay na isda na naunang na-suffocate guys. Sabi ko nga sa ating mga previous vlogs, kapag nagkulang sila ng oxygen, hindi sila makalangoy ng maayos, nasosuffocate sila, namamatay po ang ating isda. Ayan, palalim po ng palalim ang ating diver dyan, kung makita nyo mula sa dun sa taas. Ayun ang pinakailalim ng ating barko, kung saan dyan nagsimula ang ating diver. Ito na sa second part na ito ng kanyang scene, kasi kung mapapansin nyo, ang aking Insta360 camera ay good for 3 to 5 minutes lamang. Kaya portion by portion ng pagkuha niya, ino-off niya and then on, and then off and on ulit. Ganon guys, kasi pag uminit yung battery ng aking Insta360 camera na ginagamit ngayon, sa nakikita nyo ay naghahang ito, kaya nakakadismaya. Hindi ako makakuha ng mas mahabang kuha. Yan, pinapakita dyan yung ilalim ng ating barko kung saan siya nagmula pailalim guys. Kita nyo, ang dami ng isda. Puro tuna yan guys, ha? Puro tuna. So ngayon, papalapit siya dyan sa ating tinutumbok na yan, na yan ang pinakabusyo or pinakailalim ng ating lambat na sa bag portion natin guys. Siguro more or less kung titingnan mo dito sa part na to, kasi mahaba na yung nahila or naiangat na lambat dyan, siguro mga more than 50 meters siguro itong na kanyang na sisid, dahil naabot niya yung pinakailalim ng ating busyo ng ating bag portion. Ayan guys, oh. Once kita nyo ang movement ng tuna, kapag nanghihina na sila, pailalim na sila. At unti-unti na silang pumupunta dyan sa may bag na yan, at suddenly namamatay na nga siya. Yun po, kita nyo doon sa ilalim, doon naiipon yung mga patay, at yung mga malalakas pa talagang buhay na buhay, yun nasa pinakataas na yun, oh. Ayan, yung sa maliwanag na yan, yan yung mga tuna na medyo kaya pa nilang i-sustain na mag-maintain sa itaas ang kanilang oxygen guys. So ayan, ito yung part na ayan sa ilalim. Ayan po ang pinakabusyo. So dito naiipon yung mga namamatay. Ayan, pag hihilahin yan pa itaas, dyan lahat maiipon ang mga isda guys. Yan.
So lalim yan guys, oh. Ang ganda talagang panoorin kapag ganito na nakikita natin face to face yung mga tuna na naglalango yan. Kitang-kita nyo yung balat niya, may kulay dilaw-dilaw pa yan eh. So sa kanina, nakita natin kanina, sa una pa lang ay kitang-kita nyo talaga yung graceful na movement nila habang lumalapit ang diver natin dyan. Ayan. So panoorin nyo lang po hanggang dulo dahil ito nga po yung sinasabi kong pangmalakasan natin na underwater scene dito sa ating tuna fishing dito po sa Papua New Guinea. Unti-unti na nga po siyang umaahon dyan, pabalik na yan sa taas. Kita nyo mga dami pang buhay sa itaas. At for the information of everyone, ang ating diver din po, ang trabaho niya ay kung sakaling may sira yung lambat natin na kailangang tahiin, tinatahi niya po yan dyan sa ilalim ng dagat. Gumagamit siya ng compressor, yung hose na kanyang nakalagay sa kanyang bibig, yun po ay compressor. Hangin po ang dumadaan doon na ginagamitan natin ng compressor. Ayan, kasasabi ko pa lang, yan. Yan po ang compressor na ginagamit nila. Para makahinga siya dyan sa ilalim ng dagat habang sumisisid. Kasi pag mahina-hina din talaga yung baga ng isang tao at mahinang katawan, mahirap din makaka-dive ng ganyan. Siya talaga ay napakatagal niya nang dumadive ng ganyan para silipin yung isda sa loob ng lambat sa malalim na bahagi, at kung sakaling may sira yung lambat, tatahiin niya yan dyan, hahayumahin or tututusin para hindi makatakas ang lambat, or kung sakaling sira ang lambat, hindi magtuloy-tuloy ang punit ng lambat. Shout out sa ating diver Victor Belonio from Zamboanga City, guys. Ayan, kita nyo ilalim ng barko natin. So ayan na, paahon na siya ngayon dyan. At nakita na natin ang underwater scene ng mga tuna. Face to face with tuna. Ayan guys, na-encounter natin ngayon. So ang ganda talagang panoorin kapag maliwanag na maliwanag yung camera at maganda ang shots ng scenery sa ilalim guys. Ayan po, paahon na ang ating napakahusay na diver. Umahon na nga po. Thank you. At ayan, salamat po si Mangisda.